Jesse, so that there can be closure in this issue. At napapanood natin ngayon, Robert and Angel. And dumaan na sa kahabaan ng Ross Boulevard ang convoy ng karo ni Secretary Jesse Robredo. Ito, mabilis nga ang daloy ng trapiko. Nakikita natin, napakaraming ang mga ating mga kababayan na sumalubong dyan sa kahabaan ng Ross Boulevard para magbigay-pugay at sumaludo rin at makiramay dito sa... At napakaganda, napapanood natin ngayon mga kababayan, yung ating mga bumbero are spraying water over the convoy sa kanilang pagbigay-pugay sa yumaong Secretary Robredo. Must be a solemn scene right there at Ross Boulevard. Nariyan din po yung ating mga kabataan na nagtatapon ng mga flowers. Nakikita natin the amount of respect, the amount of love at yung binibigay ngayon dito kay Secretary Jesse. It's rare that you see this kind of honor that is given to a person who has given his life to work for the betterment of our country. Yung kanina Congressman Erin, yung sinasabi na, what can one man do? If you look at history nga, nagsimula dyan, di ba? What can one man do? Jose Rizal was one man. Si Ninoy Aquino was one man. Ito, si Secretary Jesse Robredo was one man. But they were able to leave a mark, impress upon the people, yung mga changes in the country. So, what's your reaction to yung nakikita nyo ngayon dito? Well, para sa akin, kaya nga we feel this ways, hindi nagbibitiw sa kanilang paniniwala kung ano ang dapat gawin para sa ating bansa, no? Yung keep the faith, keep doing good, no, to your fellow man, and you would be able to make a difference, no matter how small it may seem in the beginning, but once kagaya na sinabi, once maumpisahan po yan, parang snowball yan, palaki ng palaki. At yun po yung naging epekto po ng ni Sec Jesse sa ating lahat. At kagaya ng sinabi nga, maybe there's that coincidence na that we found the body on August 21. So we would also remember, when we remember Senator Ninoy and his contribution to our country, we would also remember Sec Jesse and his contribution. So maybe that was the intention on why we found the body of Sec Jesse on August 21st. Ayan, ngayon may update naman tayo mula sa Malacanang. Nandun ang ating kasamang si Cathy San Gabriel. Cathy? Cathy? Yes, Angel, nag-iintay na nga dito sa harap ng Kalayaan Hall ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Nakita na rin natin na dumating na dito itong 6 na honorary pallbearers. Kabilang na dito sa 6 na ito ay si DOTC Secretary Mar Rojas at si Secretary Abad. At naka-formation na itong mga miyembro ng PSG. Sila ang magbibigay ng arrival honors para sa yumaong Secretary Jesse Robredo. At ito, mabanggit ko lang, Angel, Mark, and Robert, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan na isang burol ay idaraos dito sa Kalayaan Hall ng Malacanang. At dahil nga itong funeral na ito ng yumaong Secretary Robredo ay isang state funeral, bibigyan ito ng military honors. At traditionally, ang presidente lang at mga dating presidente ang naglalay in state dito sa Malacanang Palace. Pero ito ay ginaganap dito sa Rizal Hall. At gaya nga ng aking nabanggit, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang burol ay gaganapin dito sa Kalayaan Hall ng Malacanang. Ang mga taong entitled na mabigyan ng isang state funeral ay ang presidente, mga dating presidente, vice president at mga dating mga vice presidente at Senate President at Speaker of the House of Representatives. Ito ay base sa history at sa mga inoobserbahang tradisyon ng ating bansa. Ang pag sinabi kasing state funeral,
ito ay merong following elements, no. Ang expenses ng funeral ay sasagutin ng Estado. Meron ding ibibigay na Book of Condolences na i-open sa mga dignitaries ng Pilipinas at ng iba't ibang mga bansa. At pag sinabing lying in state, it is a term which is used for public viewing during state funerals. At alam nga po natin na itong funeral na ito ng yumaong Secretary Robredo ay magiging bukas sa publiko. Mamaya po ay maaaring dumalaw dito sa Palasyo ng Malacanang ang publiko na nais magbigay ng kanilang huling respeto sa yumaong kalihim. Mamayang alas 7 hanggang alas 11 po yan ng gabi ay bubuksan ang Kalayaan Hall para sa mga nais dumalaw dito. At bukas din mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon ay maaari ring dumalaw ang publiko. At nag-request nga ang byuda ng yumaong kalihim na wag nang magpadala ng bulaklak para sa yumaong secretary. Sa halip ay i-donate na lamang ang kanilang pera na nais ipambili ng bulaklak para sa mga charities na sinusuportahan nitong si yumaong Secretary Robredo. Mukhang malapit na dito sa gate ng Malacanang itong convoy. Naririnig na natin dito ang chopper na nagsisilbing escort nga rin dito sa funeral cortege ng yumaong DILG Secretary. At ito, nakikita na natin, ito ang street dito, ang Laurel Street sa harap ng Kalayaan Hall. Sa labas ng gate ay ito na ang escort ng funeral cortege ng DILG Secretary Jessie Robredo. Pagdating dito, ibababa ang kanyang kabaong. Ito ay ang sealed coffin ng kalihim at ito ay bibitbitin ng 8 casket bearers na miyembro ng Presidential Security Group kasama na ang 6 na honorary pallbearers. At nakikita natin nagsasaboy ng confetti dito sa may harap ng Palasyo ng Malacanang itong chopper para salubungin nga itong pagbalik ng kalihim ng Interior and Local Government dito sa kanyang tanggapan dito sa Malacanang. Siya'y sinasalubong ng official family, mga miyembro ng gabinete at syempre ng Pangulong Aquino at ng Vice Presidente. Gaya ng aking nabanggit kanina, pagdating dito, ibababa ang casket ng yumaong DILG Secretary. Ito ay bibitbitin ng 8 casket bearers kasama na itong 6 na honorary pallbearers. Matapos ito ay bibigyan o gagawaran ito ng arrival honors. Patutugtugin din ng banda ng Presidential Security Group ang taps. Matapos ito ay dadalhin na dito sa loob ng Kalayaan Hall itong casket ng DILG Secretary Robredo. Ito ay susundan ng Pangulong Aquino kasama na syempre ang pamilya ng yumaong kalihim. Pagpasok sa loob ay dito uumpisahan yung reception na syempre nga inihanda ng palasyo para sa yumaong kalihim. Ito ay pangungunahan ng Pangulong Benigno S. Aquino III. At napakatahimik at solemn dito, no, habang inaantabayanan namin itong pagdating nitong casket, no. At itong aking mga kasamahan sa media, nandito lang kami sa isang gilid at naka-cordon off at ni-request nga ng palasyo na hindi maaaring magsagawa ng mga ambush interviews pagdating dito nitong funeral cortege dahil para mapanatili na rin ang solemnity nitong okasyon. Nakikita natin na sinasalubong na mismo ng Pangulo itong pamilya ni DILG Secretary Jessie Robredo. Ito ang kanyang may bahay na si Attorney Lenny Robredo kasama ang kanilang 3 anak. Dito sa harapan ng Kalayaan Hall kung saan patungo ang Pangulo at ang pamilya ng yumaong DILG Secretary ay may nakalatag na red carpet. Dito ibababa itong casket ng yumaong Secretary at mula dito nga ay gagawaran na ito ng arrival honors.
ko po, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang wake ay gaganapin dito sa Kalayaan Hall. Traditionally, ang mga pangulo lang at dating pangulo ng Pilipinas at mga vice-presidente ang binibigyan ng ganitong klaseng funeral. At ayon din sa research na ibinigay sa atin ng PCDSPO, ang huling nagawaran ng state funeral dito sa Malacanang ay ang yumaong Presidente Diosdado Macapagal noong taong 1997 pa. Nakapwesto na po ang Pangulo at ang pamilya ng ni Secretary Robredo. Inaantabayanan na po ang pagbababa nitong kanyang casket.
Tanan, baba, na. Ano dala? Kalis. Baba! Ta! up.